The precious faith is a gift of God. Wala tayong kakayahan sa ating sarili na sumampalataya. Ito ay pinagkaloob ng Diyos sa kanyang biyaya upang tayo ay makatugon sa pagsisisit pananampalataya at ma-appreciate natin ang kaningningan ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos. Ikalawa, nakita po natin na ang object of faith is no other than the person and the work of the Lord Jesus Christ. That's why it is called precious, because of the person and the work of Jesus Christ. As now we have our second part of the sermon, particularly in verse 2 and following, nais ko pong tingnan natin ang mga sumusunod na talata sa tatlong bahagi. Una, nais ko pong ipakita ang kahalagahan ng sulat na ito ni Apostol Pedro, the importance of this epistle. Secondly, we will see the faith that saves, ang pananampalatayang nakapagliligtas, at pangatlo, ang bunga ng pananampalataya. Meron pong outcome, meron pong fruits of faith. Kung sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya at pinagkalooban tayo ng Diyos ng pananampalataya, makikita natin sa mga sumusunod na talata ang bunga ng ating pananampalataya. Subalit una sa lahat, bilang justice at bilang hustisya dito po sa Epistle of 2 Peter, nais ko pong tingnan natin, ano ba ang kahalagahan ng ikalawang Pedrong sulat mismo ni Pedro? May tatlo pong bagay akong nais ibahagi sa iyo, mabilis lamang. The importance of this epistle is first, this is Peter's final letter. Ito po ang kanyang kahuli-hulihang sulat. Nauna na nga po yung 1 Peter. At itong 2 Peter, pinapalagay, siya po ay nakapiit na ito. Siya po ay nakakulong na. Siya po ay nakabilanggo. If you have your Bibles in 2 Peter, turn your Bibles in chapter 1, verse 13 to 15. Ito po ang sabi, I think it right, as long as I am in this body, to stir you up by way of reminder, since I know that the putting of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me, and I will make every effort so that after my departure, you may be able to any time to recall these things. So dito po sa dalawang talata ito, o tatlong talata, in verse 13 to 15, alam ni Apostol Pedro kung paano alam ni Apostol Pablo na siya rin po'y malapit ng mamatay. In 2 Timothy, nakita po natin doon, nasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, I'm about to depart, no? I'm ready to become a drink offering. Ito yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dito po sa pananalita naman ni Apostol Pedro, mababanaag natin na nararamdaman niya na. Hindi lang niya nararamdaman, pinakita po dito sa verse 14, mismo ang Panginoong Kristo nagsabi sa kanya. So, makikita po natin, let us remember, during those time, nasa series pa lang po, parang nasa process pa lamang po ng writing ang New Testament. So, yung pong special revelation, gaya po ng ginawa ng Panginoong Kristo kay John sa Patmos, nung isulat po niya yung Epistle of Revelation, the last book of Revelation, mapapansin po natin dito na ano po, nagpakita ang Panginoong Kristo via vision. On this point, makikita natin, si Pedro ay sinabihan mismo, sabi niya, as our Lord Jesus Christ made clear to me. So ano pong ibig sabihin? Sinabihan po mismo ng Panginoong Kristo, Pedro, tapos na ang mission mo. Malapit na. Hindi ka na makakawala o makakaalis dito sa piitang ito. Ikaw ay hahatulan na ng kamatayan bilang isang pagsunod at bilang pananindigan bilang mananampalataya. Because during those time, let us remember, Christians are persecuted. Kaya nga sumulat siya sa iba't ibang mga Kristiyanong nakakalat po sa iba't ibang lugar. Sa Asia, sa Cappadocia, Bitanya, no? Marami po siyang mga sinulatan. Ito po yung kanyang ina-address. Because Peter knew this is his final letter. This is
His time is soon up to end. His time of departure is near. So this letter is important because it is his final letter. Secondly, this letter is important. It's not because it is not only a final letter of Peter, but also it is a follow-up letter. Kaya nga merong 1 Peter and now merong 2 Peter. At binanggit po niya ito sa chapter 2. 2 Peter chapter 2, particularly, or chapter 3, 2 Peter chapter 2, verse 3, verse 1, ano sabi niya? This is now the second letter I am writing to you. Beloved, in both of them, I'm stirring you your sincere mind by a way of reminder. So pinapakita po dito na itong pangalawang sulat na ito is a follow-up letter. A follow-up letter of the first letter ng 1 Peter. Gaya rin po ng 1 Peter, sinusulatan niya ang mga mananampalataya na nakakalat sa iba't ibang lugar para i-encourage, para paalalahanan. And precisely, this is also the second letter as a follow-up letter of Apostle Peter to this brethren, to this recipient. Sabi niya, this is now the second letter that I am writing you, beloved. So here we see the second reason why this epistle is important. It is not only a final letter of Peter, but it is a follow-up letter. Thirdly, this letter is also a foresight letter. No, pinapakita ni Apostol Pedro yung paparating na mangyayari. In chapter 2, verse 1 to 3, sabi niya, but false prophet also arose among you, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring a destructive heresy, even denying the master who brought them out, bringing up themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of their way of truth will be blasphemed. And in their greed, they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Pinapakita po dito ni Apostol Pedro, hindi lamang ito ang kanyang huling sulat, hindi lamang ito ay follow-up letter, kung hindi pinapakita niya na yung paparating na mangyayaring kakaharapin ng mga mananampalataya. Yung pong tinatawag sa Biblia na last days, ang tinuturo po dito ay magmula po ng unang pagparito ng Panginoon Jesucristo, nagsimula na ang last days. At ang consummation ng last days is the second coming of Christ. And we are in that period. And that's the reason why we have so many religions right now. There are false religions, there are false teachers and cults. Sad to say, even the evangelical Christianity right now in our generation is tainted with error. Error of methods, error of doctrines, error of false teaching. Pero kung mapapansin po natin, binalaan na tayo ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro pa lamang, sa panahon pa lamang ng unang siglo, alam niya na mangyayari ito at ito'y patuloy na nangyayari. That's why the ancient heresy is now being redefined and being just renamed. Arianism before ay Jehovah's Witnesses and Iglesia ni Cristo ngayon. Marcionism before is ibang method na naman po ngayon. And here we see the importance of the book or the epistle of Peter. Second point, the faith that saves. Binigyang diin ko po last week, pinakita natin na ang pananampalatayang nakakapagligtas ay pananampalatayang kaloob mula sa Diyos. Faith is not obtained by sight. No, meron po tayong sinasabi na to see is to believe. Pero hindi po porket sinabing to see is to believe, ibig sabihin may pananampalataya na. Hindi po. Let us remember yung sabi po ni Apostol Tomas sa kanyang mga alagad nung siya po ay wala nung nagpakita ang Panginoon Jesucristo after siya ay mabuhay na maguli. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang personal kong makita ang sugat ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kamay. Saka pa lang ako maniniwala.
Naisulat sa John chapter 20 verse 26. Anong sabi doon? Mapalad ang mga naniniwala na hindi nakakakita. At dito binanggit ni Apostol Tomas na siya ay Diyos ko at Panginoon ko bilang pagkilala niya sa kanyang pagkakamali. Acts chapter 16. Turn your Bibles in Acts chapter 16. Mga Gawa, kabanatang 16, talatang 13. Ito po ay isang tagpo ng pagtitipon-tipon ng mga kababaihan sa tabing ilog at naanyayahan si Apostol Pablo na mangaral doon. At sabi dito sa verse 13, and on the Sabbath day we went outside the gate to the riverside where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. Verse 14. And the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Makikita po natin the activity of verse 14. It is God who is active, opening up Lydia, a passive listener, a passive hearer, nakaupo siya, nakikinig siya sa pangangaral ni Apostol Pablo, subalit ang aktibong kumikilos ay ang Diyos Banal na Espiritu at siya ang nagbukas ng puso ni Lydia upang maintindihan, maunawaan, ma-appreciate ang salitang ipinapangaral. In verse 2, as we go back in 2 Peter chapter 2 verse 1, in verse 2, anong sabi? May grace and peace be multiplied to you. Faith must be understood. Dapat po ang pananampalataya ay yung tinatawag nating explicit faith. Iba po kasi ang pananampalataya ng ating kinagisnang Roman Catholic. Sa Roman Catholic, we have the rituals, we have the ceremonies, kahit hindi mo naiintindihan. The mere fact that your presence is there while the ceremony is going on, tama na yun. Kahit hindi mo naiintindihan kung ano-ano para saan yung mga yun. Basta ikay kabahagi doon sa tinatawag ng pananampalataya ng Romano Katoliko Iglesia, sakop ka na doon. Recipient ka na doon. Kahit hindi mo nauunawaan ang lubusan ng pananampalataya. That is what we call implicit faith. But the Bible teaches us, our faith, our saving faith is not implicit faith. It is explicit faith. Ibig sabihin, nauunawaan mo at kaya mong ipaliwanag ang iyong pinaniniwalaan. Sabi nga dito sa verse 2, grace and peace multiplies in the knowledge of God and Jesus our Savior. Ibig po sabihin, yung pananampalatayang iyong natututunan sa salita ng Diyos, ikaw ay inaasahan ni Apostol Pedro na lumalago, nagmumultiply, nadadagdagan. Kung paano po na nag-aaral ang isa nating mga estudyante na accumulative ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang pag-aaral sa daycare o ang kanyang pag-aaral sa preschool ay pundasyon ng kanyang grade 1. Hindi ka pwedeng tanggapin ng grade 1 kung hindi ka marunong magbasa at magsulat. And that is the reason of the curriculum of preschool. In like manner, ganun po ang diwa na dapat nating maunawaan dito. Na sa inyong paglagong Kristiyano, kayo ay lumalago sa pananampalataya at inyo itong naiintindihan at naipapaliwanag. Yan po ang malaking kaibahan ng Roman Catholic implicit faith at ng mga reformers na explicit faith. Ang mga reformers, ito po yung nagbigay linaw para po maunawaan ng isang Kristiyano
na ang pananampalatayang nakapagliligtas ay may tatlong components. There is what the Reformer calls components of explicit faith or components of saving faith. Ano po yung tatlong yon? The first, it is all in Latin during that time, the common language before that, or the dominant language that during the time of the Reformers in address to Roman Catholic faith, which is Latin, is tinatawag pong notitia, ausensus, fiducia. Ito po yung tatlong mahalagang termino na gusto ko pong maunawaan natin para maintindihan ninyo ang kahulugan ng pananampalatayang nakapagliligtas. Ang unang-unang elemento ng pananampalatayang nakapagliligtas ay yung tinatawag na notitia o ang tinatawag na intellectual knowledge. Meron kang kaalaman sa iyong pinaniniwalaan. Hindi pa pwedeng blind faith. Hindi pa pwedeng, sige, sunod lang ako sa seremonya, pinatayo ako, tayo ako, pinaupo ako, upo, pinaawit ako, awit, pinanalangin ako, pikit ako. Hindi lang basta ganun. Your mind should be thinking. Your mind should be accurately coming and percepting the things that you are hearing. Kung paano po ang estudyante ay nakikinig sa kanyang guro, inuunawa niya yung itinuturo ng kanyang guro. Mahalaga po ito para sa inyo, na inyo pong intindihin at maintindihan ang itinuturo, ipinangangaral sa ating kalagitnaan. Notitia, intellectual knowledge. Faith has an intellectual content. May laman po yung ating pananampalataya. Faith is believing that. Kaya nga po, believing that. Ano yung susunod na that? That Jesus Christ is the only Savior of sinners. That Jesus is the Son of God. That Jesus is the Lamb of God. That Jesus died on the cross. These are prepositions. These are statements for knowledge. Ito po yung mga katotohanan at mga pangungusap para maintindihan at maunawaan ng mga tagapakinig. Ito rin po ang tinatawag sa Biblia na synonymous link to believe, which is to know, alamin. No, kagaya ng sinabi natin kanina, alam ni Apostol Pedro na malapit na siyang mamatay. He knows. So hindi po ito isang bagay na aksidente sa kanya. Alam niya. Bakit? Dahil sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo. In like manner, ang inyong pananampalataya ay kinakailangang alam ninyo. Alam ninyo ang inyong pinaniniwalaan. Nanggagaling kayo na una sa lahat, alam nyo na kayo'y makasalanan. Bakit nyo nasabing kayo'y makasalanan? Sapagkat ang pamantayan natin ay ang batas ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos na hindi natin kayang tuparin, na hindi mo kayang tupdin. Bunsod dito at dahil dito, ang batas ng Diyos ay isang salamin upang ipakita at ipaunawa sa iyo na ikaw ay nagkakamali at nagkakasala at lumalabag sa batas ng Diyos. Subalit hindi natatapos doon. May kaparusahan, may kabayaran ang pagkakamali at kasalanan ito. Subalit dito papasok ang ating pagkaalam na ang kamatayan ni Kristo ay isang panagot sa atin. Imbis na tayo ang mamamatay, tayo ang mananagot sa ating mga sala, narito ang pangalawang persona ng Diyos. Ang buktong na anak ng Diyos. Siya ang humalili. Siya ang umako ng sala na ikaw ay dapat para sa iyo at para sa akin. Kaya mahalagang maunawaan mo rin at maintindihan mo rin ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo. Bakit ba namatay si Kristo? Ano ang kahulugan nito? Ano ang meaning ng atonement? Ano ang meaning ng death ni Christ? All of these factors will help you to understand and give you notitia. Will give you understanding. Will give you knowledge. And that is the first basic
component of saving faith. Kinakailangan meron kang alam. At itong kaalamang ito ay nakaayon at tama ayon sa salita ng Diyos. Tamang si Kristo ay totoong tao. Subalit kung itatanggi mong si Kristo ay totoong Diyos, hindi na ito umaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pahayag ng ating confession, Jesus is a 100% God and 100% man. Ikalawang bagay, the second component of saving faith, hindi lamang notisya or intellectual knowledge, but secondly, ausensus. Another Latin word, which means intellectual agreement. Intellectual assent. Meaning to say, faith gives intellectual approval. Umaayon yung ating pananampalataya. Una, pananampalatayang iyong nalaman, pananampalatayang nagturo sa iyo ng kaalaman. Pangalawa, pananampalatayang iyong inayunan. Umaayon ka. You agree to the body of knowledge you learn from the Scripture. From what you heard from the pulpit, from the heard what you were taught by the Sunday school teachers. Napakahalaga nito. These are facts. These are biblical truths. And that became your conviction. Ibig sabihin, pinanghawakan mo din. Pinanghawakan mo na si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. Si Jesus ang umako ng iyong sala imbis na ikaw ang parusahan. Si Jesus ang naging kapalit na matay para sa iyo. Si Jesus ay inilibing at nabuhay na maguli bilang patunay na nagtagumpay siya mula sa kamatayan. And that is the second component of saving faith. Intellectual agreement. Ausensus. Turn your Bibles in Hebrews 11. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews 11, verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Take note of the verse. Ang pananampalataya daw ay mga kasiguruhan sa mga bagay na paparating, mga paniniwala na mga bagay sa mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala tayong merong Diyos. Bagamat ang Diyos ay hindi nakikita. Subalit, sa pamamagitan ng pananampalataya, nalalaman natin na merong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ngayon ay narito sa gusaling ito, sumasamba. Sapagkat itinuturo sa atin ang salita ng Diyos, una sa lahat na ang araw ng pananambahan ay, ang araw ng pamamahinga ay araw ng pananambahan at araw na ibinibigay natin sa Diyos. Ito ay isang body of knowledge and you are now in agreement. And the mere presence of your presence here in this building is in an agreement to that truth. That the Sunday is the Lord's day. Nais ko rin pong ipabatid na ang pananampalataya ay hindi rin po dapat ito iginigiit o pine-pressure. Bakit po? Kasi ngayon po sa ating henerasyon, ating pong kinagisnan, yung pong tinatawag na pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap. Patatanggapin ka, pasusunurin ka sa panalangin, bibigyan ka ng Bible verse, bibigyan ka ng assurance. In the very first place, gaya ng ating pag-aaral, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Hindi po yung counselor, hindi po yung preacher ang magbibigay sa inyo ng confidence and assurance that you are saved. No. In fact, those are 19th century method ng mga naunang mga
Kristiyano. But kung titingnan natin sa pag-aaral ng church history, the reformers are not practicing altar call. Prayer for decisionism. Prayer of acceptance. What we have is a call for a general repentance and faith. Ito po ay isang panawagan sa pangkalahatan ng pagsisisi at pananampalataya. Sa mga nakapakinig ng katotohanan, yan po ay iba-ibang maaaring plano ng Diyos. Panahon ng pagtatanim ng salita ng Diyos sa inyong mga puso, panahon ng pagdidilig, panahon ng pagtubo, panahon ng paglago, panahon ng pag-ani. Pero ang lahat po ng mga salita ng Diyos na inyong napapakinggan ay ayon sa plano at direktiba ng Diyos para sa inyong buhay. Hindi po nangangahulugan na ngayon po'y nakapakinig kayo, mamaya aani na kayo. Hindi po. Posible ito po ay mga paraan ng Diyos at providence ng Diyos, providensya ng Diyos upang dahan-dahan kayong lumago sa pagkakaunawa ng katotohanan. At yung katotohanan yan ay mauuwi saan? Dun sa ausensus. Intellectual agreement. Na later on, you will agree. Yan po yung sinasabi sa 2 Timothy. Turn your Bibles in 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 12. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Which is why I suffer as I do, but as I am not ashamed, for I know who I have believed, and I am convinced that He is able to guard until that day what He has entrusted to me. Narito ang pangungusap ni Apostol Pablo na ang sabi niya, I know, for I know whom I have believed. That is notisya. Yun po yung knowledge. Alam ko yung aking pinaniniwalaan. Yan po yung notisya. Yan po yung intellectual knowledge na kailangan ng bawat makasalanang maintindihan. Naiintindihan ba na ikay makasalanan? Naiintindihan mo ba na wala kang kakayang iligtas ang iyong sarili? Naiintindihan mo na maliban kay Kristo, wala kang kaligtasan? That is notisya. But you don't stop there. Hindi ka hihinto doon. Kinakailangan you agree to it. And that's the second verse, second phrase of the verse. I know whom I have believed and I'm convinced. That's the ausensus. That is the intellectual agreement. That he is convinced that God is able to guard him until that day. Na ang kanyang kaligtasan ay mapepreserba hanggang sa second coming ni Christ. Until that day sa kanyang muling pagbarito. That is ausensus. At ang pangatlong component ng saving faith, hindi lamang intellectual knowledge, hindi lamang intellectual agreement, but thirdly, there must be intellectual commitment. You place your trust. You live up to what you believe. Saving faith is trust in the object, in the substance of truth. Ikaw ay nagtitiwala dun sa person at work ni Kristo. So kung wala po ang tatlong component na ito, hindi po magaganap ang saving faith. Hindi po ang saving faith ay knowledge lamang. Sapagkat sabi po sa James chapter 2 verse 19, kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos. Knowledge itself will not save you. But we are not discrediting knowledge. That knowledge is important to lead you to the second component of saving faith, which is intellectual agreement.
That knowledge may lead you to an agreement. That knowledge will lead you that you will be convinced. That you will be convinced that you are a sinner. That you are convinced that you need a Savior. That you are convinced that Jesus is the only Savior of sinners. That's intellectual agreement. But intellectual agreement alone will not save you as well. Maaaring meron kang tamang kaalaman, kumbinsido ka na ikay makasalanan at kumbinsido kang si Kristo ang tagapagligtas, subalit kung wala kang fiducia, ang pangatlong component, wala kang intellectual commitment, you don't trust Him. Para kang si Agrippa. Si King Agrippa sa Acts chapter 26 verse 27 to 28, kumbinsido siya sa sulat ng mga propeta. Kumbinsido siya sa Diyos. Pero hindi siya nagtiwala sa pangangaral ni Apostol Pablo. In fact, ang sabi niya, bumalik ka sa ibang panahon pag pinatawag kita. Kinukumbinsi mo ko. Papatawag kita sa ibang pagkakataon. We must understand trust. Because that's the commitment. Let me put this in this very simple language. Meron kang sakit sa ulo at ang sakit ng ulo mo ang siyang nagiging sanhi ng pagkakaroon mo ng sinat. You have a fever, a slight fever because of an headache. You knew that paracetamol is a medicine for headache and for fever. That is noticia. That is intellectual knowledge. Ausensus is pupunta ka sa drugstore, mapa Watson yan, mapa Mercury drug yan, mapa TGP yan, o anumang klaseng drugstore. And when you buy paracetamol, it's because you are convinced that paracetamol will address your headache and your fever. That is noticia and that is ausensus. That is intellectual knowledge and that is intellectual agreement. You buy, bumili ka eh. Pero hindi mo ininom. Do you think your headache will ease? Ba't ganun? Masakit pa rin ang ulo ko, ba't ganun? 37 pa rin, 37.9 pa rin yung lagnat ko. May paracetamol ako, ito nga, binili ko. But you don't trust it. You don't put it in your mouth and swallow it and to absorb your body. You don't trust the paracetamol in spite it's in your hands. And there are so many people in hell. They know that they are a sinner. They know that Christ is their Savior, but why they are still in hell? Many people are 18 inches short of heaven. They have the knowledge, but that knowledge does not transcend into the heart. Approximately, it is 18 inches apart. The head is 18 inches apart from the heart. Napakaraming mga tao sa impyerno na alam nilang sila'y makasalanan, alam nila na si Kristo'y tagapagligtas, alam nilang si Kristo'y namatay para sa kanilang kasalanan, at hindi nila itinatanggi yun. They agree that Christ is the only Savior. There's assent. However, why they are still in hell? Because they don't trust Christ as their Savior. Kung paano hindi mo ininom ang paracetamol, kaya hindi pa rin maalis-alis ang iyong sakit ng ulo at ng iyong lagnat. Thirdly and finally, the fruits of faith. Let's go back in 2 Peter chapter 2 or chapter 1. In verse 5 to verse 9,
we will see here that faith is growing virtue. Yung pong pananampalatayang nakapagliligtas, meron po itong ebidensya. Meron po itong bunga. Look at your Bible in verse 5. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and with virtue with knowledge, and with knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For these qualities are yours and are increasing. They keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is nearsighted, that is, he is blind, having forgotten that he has cleansed from his former sins. Yan po ang panawagan sa mga nagsasabing Kristiyano sila. Nagpapatuloy ka ba sa iyong pananampalataya? May bunga ba? We don't have time to discuss each one of the description mentioned here in verse 5 to 9. But I hope you are convinced. I hope nakakonekta ako sa inyong mga ausensus. That we made an intellectual agreement na ang isang pananampalatayang naligtas ay nagbubunga, lumalago, it is active, it is living, there are fruits, there are outcome of faith. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 2, no? Grace and peace multiplied. It must be advancing, it must be increasing. Verse 5, the series of graces and increasing and growing in graces. Sabi nga ng ibang translation, add fruits of faith or supplement your faith. These are vocabularies of growing in graces. Saving faith is not just a mere statement in the mouth. Hindi lang yung sinasabing, Kristiyano ako sa nguso. Kristiyano ako sa pananalita. Hindi. Kristiyano ka sa pananalita at sa pamumuhay. Dapat kitang-kita sa iyong buhay ang mga ebidensya ng mga Kristiyanong bunga at biyaya. Virtue with knowledge, knowledge with self-control, self-control with steadfastness and faithfulness and patience, steadfastness with godliness, godliness with brotherly affection with love. Hindi maaaring walang bunga. If Jesus is the vine, ano sabi ng text? We are the branches. And if we are connected to the vine, the branches ought to grow. The branches ought to live. The branches ought to increase. If we are not increasing and growing, we are not probably connected with Jesus, with the vine. Muli, makikita natin dito in verse 8 and verse 9. It is expected of you. Kayo na nagsasabi na Kristiyano, kayo na nagsasabing miyembro ng isang local church, it is expected of you that you will be fruitful, that you are increasing, that you are growing. The virtues here are Christian diligence, Kristiyanong paglago. May tungkulin ka. May tungkulin ang bawat mananampalataya. Every true believer who received the saving faith, he cannot hide its fruits. Instead, it will show up and it manifests. Kaya bilang isang maliwanag na aplikasyon, for every professing member, TNC man o ibang mga local churches member, don't just stand, don't just attend, but love and serve the church with your gifts and talents and resources. Because that's the fruit. That's the evidence of your faith. For members
Pray for your church leaders and members individually that they will grow and mature. Be involved and support in the ministry and activities of auxiliary groups and of your church. Bilang patunay na kayo ay tunay na kabahagi at lumalago sa gawain ng pananampalataya. For husband, the evidence of loving Christ is loving your spouse. For wives, the evidence of loving Christ is submitting to your husband. For children, the evidence of loving Christ is obeying your parents. And for every Christian, every believer, loving Christ is loving the fellowship of Christ's bride, which is the local church. Ikaw ba isang Kristiyano na matapos mo magampanan ang iyong obligasyon sa pananambahan, ay kaagad-agad ka nagmamadaling magtumakbo at para gawin ang iyong mga gawain, ang iyong mga naiwang gawain? You don't enjoy the fellowship of the brethren. You don't enjoy the fellowship this day that God has ordained for your soul. And for those who have not yet received the precious faith, patuloy ang panawagan at oportunidad na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. You come to Christ, repent and believe. Believe on the death of Christ on the cross in your behalf, that you may be recipient of God's precious faith. Naway suriin ng bawat kaluluwang narito ayon sa kanilang kalagayan ang mensaheng ating narinig. Tayo manalangin. Minsan pa, O Diyos, tinatagubilin ko sa iyo ang mga kaluluwang ito sa iyong mga kamay. Sa ministeryo at pangunguna ng banal na Espiritu. Palakasin, pagtibayin ang kanilang pananampalataya, hamunin, turuan, paalalahanan, i-rebuke kung kinakailangan, at iligtas sa mga nangangailangan ng kaligtasan para sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalawalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.